welcome to my vlog. This is Mother Judy and welcome to my kitchen. Today vlog ay gagawa tayo ng ang request ng marami kong friends ang adobo. Adobo with coconut milk. Plus, kahapon nagluto na yung asawa ko ng adobo pero sabi niya hindi daw niya masyadong gusto yung niluto niya kasi medyo daw maalat. So sabi ko, stay ka lang dyan. Pag uwi ko bukas, after mang work, tutulog lang ako. Ako na ang bahala sa adobo para gawin nating masarap at manilamnam. So, dyan lang kayo. Update ko kay mamaya sa aking adobo. Bibili na lang ako ng tawag dito. Ng walang balat. Mag-i-stack ako niyan sa ko. Kaya, tapos usually hindi ako nagamit pag adobo, hindi ako nagamit ng sibuyas na puti. Kaya lang, ito yung meron. So, ito na yung gagamitin ko. Ang ginagamit ko talaga is yung pula. Yes guys, ito na yung mga lahok ng ating adobo. Magigisa din ako ng sitaw at the same time. So ayan yung sitaw. Sitaw, igigisa ko lang yan sa may leftover ako na ham. Ay, nakita ko sa freezer. So, hiniwa-hiwa ko siya tapos in-air-fry ko siya. Ang oras ay 4:11 p.m. Tapos, ito yung lahok sa adobo natin. Meron tayong chicken drumstick with pork belly. Pork and chicken yung adobo natin. Tapos, meron tayong olive oil, suka, toyo, and then, meron tayo dyang corn, ano nga tawag dyan? Ay, nako, nabablanko na naman ng lola nyo. Black peppercorn. Sa adobo ko, nakasanayan ko na ang may luya. Naglalagay ako ng luya and then sibuyas. Tapos yung sibuyas, yung spring onion, nilalagyan ko siya ng yung pinakang dulo nun. Isinasama ko siya sa sibuyas. Tapos ayan, kasi marami kaming spring onion, bumili yung asawa ko. Ay sayang naman, masisira yan sa rep. So sinama ko na siya. Kalahati nilalagay ko sa adobo, kalahati ilalagay ko dyan sa sitaw na ginisa. Tapos maraming bawang. Tapos meron din akong sile para sa ating adobo. And then, by the way guys, kung napapansin nyo, bakit ako may coconut milk? So, I use coconut milk, on my adobo. Gumagamit ako ng coconut cream. Yan ang aking gamit. Yan ang brand, maganda. Tapos, naglalagay din ako ng konting asukal. Tapos, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ng asawa ko na yung ginawa niyang adobo kahapon. Ito siya. Yan siya. Yan yung adobo, di ba? So, sabi niya maalat daw. Ay, mukha naman talaga maalat. So, ang gagawin ko lang dyan, kukunin ko lang yung meat, tapos, imimix ko dun sa akin niluto. Pag medyo malapit na siya maluto, tsaka ko siya kukuhanin yung pinakang karne. Kasi sayang naman pagka hindi. Sobrang alat daw. Tinikman ko naman, hindi naman siya masyadong maalat. Baka yung panlasa niya medyo mal. Pero anyway, isasama ko na lang dun sa adobo ko niluto. Okay? Yan yung reject na adobo ni Kano, sabi niya. Okay. Update ko na lang kayo mamaya uli. Okay guys, magsisimula na tayo. Sa ganito, konti lang yung nilalagay kong na olive oil kasi meron na tayong pork belly. Nilalagay ko, as in kaunting-kaunti lang. Pakita ko sa inyo. Sobrang kaunti lang. Para lang sa luya yan. Para sa luya, diba? Kaunti lang yung nilagay ko. Diba? Balik na kayo. Inuuna ko ay luya. Ipapa-brown ko yung luya. Ayan. Naku, hindi ko na naman alam kung sarado ba yung aking, kung sarado ang aking, so, i-brown lang yung luya. Yun naman ako, ayan, pag medyo ma-brown na yung luya, kasi masarap siya pag yung medyo iba-brown nyo siya, Yan. Pagkatapos nyan, medyo naigisa-gisa nyo na yung luya, so amoy na siya. Ilagay na natin ang sibuyas. Hindi lahat ng sibuyas kasi gagamitin ko siya sa sitaw. So, kalahati lang.
Yan. Ito yung sa sitaw ko. Yan, hiwalay na natin. Ganito lang pagluluto ng adobo. Ganito ako magluto ng adobo talaga. Ang adobo ko, inaabot ng siyam-siyam. Kasi nga, ganun nga ako magluto. So, hayaan mo lang siya ma-brown. Bango. Kung naaamoy nyo lang, Diyos ko, mag-iinit na kayo ng kanin. So, ito yung natirang ham. Igigisa ko dyan yung sitaw. Natirang na ham namin yan nung may handaan kami dito. Sayang naman, ay nag-iisip din naman ako, ay hindi na siya maganda. Hindi na maganda kung ang lulutuin ko ay adobong sitaw kasi may adobo na ako. So, ang gagawin ko, igigisa ko na lang yan. Pero masarap tong ham na to. Luto namin to. Nagluto kami ng ham. Bumili kami nung ham na may buto, tapos ako na nagtimpla. Siguro mga 3 buwan na yan sa rep. Pero okay lang naman kasi nasa freezer naman siya. So, ganito lang, oh. Oh. Tapos, pag medyo luto na yung sibuyas, ako kasi talaga mabawang. So, mapapansin nyo, sa mga niluluto ko, marami akong bawang kung maglagay. So, lagay na natin siya. Half ng bawang ilalagay natin kasi tawag dito, sa adobo, masarap ang maraming bawang at sibuyas. Ito lang yung sa sitaw ko, ititira ko yan. Yan. Yan lang yung sa sitaw ko. Ganyan lang, oh. I-brown-brown nyo lang siya. Ganyan. Yan. Tapos na ako dito. Hinugasan ko na itong sitaw. Medyo nagaan yung tubig niya. Kaya, hindi na masyadong makalat ang kusina. Ako nagwalis na nga rin ako para pag kasi maraming akong hugasin, feeling ko, parang nakakapagod, di ba? So, yung ginawa ko, bago ako mag-start magluto, hinanda ko na nga muna para hindi magulo yung kusina. At para wala akong makalimutan kung anong ilalagay ko. Ayan, ganyan-ganyan lang siya. Hayaan yung ma-brown. Alam nyo baga, ang key para sumarap ang inyong mga niluluto, sasabihin ko sa inyo. Turo sa akin to ng mga kapatid ko na mahihilig magluto ka ng tatay at nanay ko. Pag gisang-gisa ang bawang at sibuyas, asahan nyo, masarap yung luto nyo. So, wag nyo ilalagay yung karne, wag kayo magmamadali. Hayaan mong maluto yung bawang at sibuyas. Tsaka nyo ilalagay yung pinaka-main na lulutuin nyo. Halimbawa, kahit ano, gulay or ano man yan, ganun ang gagawin nyo. Tingnan nyo yung ano ko, walang masyadong mantika siya. Oh. Hindi siya masyadong mantika, di ba? Kasi nga, ilalagay ko yung pork belly. Ay, ang pork belly, mataba na, mamantika na siya, di ba? Ngayon, wala akong pasok. It's Tuesday. Kaya, kagabi pumasok ako, pero Tuesday wala akong pasok ng day and night. So, kanina, nagising na yata ako, mga 2:00 na yata akong lumabas ng kwarto. So, yung mga ganong, mahaba na rin tulog ko, 8 hanggang 2 p.m. 8 a.m. to 2 p.m. Magkausap kami ni Frances kanina bago siya matulog. Bago kami matulog, dalawa, nagkwentuhan kami ng konting kwentuhan lang. Pampaantok ko lang. Tapos ayun, pagkatapos nun, tulog na rin kami dalawa. So, after niya, na medyo sutay-sutay na yung ano, ang ilagay nyo na yung ano, yung meat. Wala na yung tubig. Oh, meat na ilagay mo na yung tubig, yung ano. Tapos, dahan-dahan, para hindi masyadong madumi yung, hindi ko pala ito nahati. Kasi, drumstick siya, pero gusto ko hatiin sa gitna. Yun ang ano ko, saglit lang. Akala ko naman nahati ko na. Diyos ko po. Hiwain ko lang to. Ayan. Ayan. Saglit lang, mag-wash tayo ng kamay, ng hands. Ayoko talaga magluto naman, at ako yung magluluto na ano, ito lang ang gamit. Hindi ako masyadong maraming equipment na ginagamit pagluluto kasi ayoko nga ng makalat. Oh, ganyan lang.
I-mix-mix mo lang siya. Ilagay nyo sa high, ang apoy. I-mix-mix mo lang ganyan. Wala siyang mantika kasi hindi ko nga siya masyadong nilagay ng mantika. Tapos, pagkatapos niyan, masa ng aking mahiwagang takip. Ang mga takip ko, yan. Parang malaki tong takip na to. O, tama lang siya. So, takpan nyo lang siya, hayaan nyo lang siya. So, mamaya i-update ko kayo kung ano nang mangyayari. Okay? So, guys, update tayo sa ating adobo. Tingnan natin kung ano na ang nangyayari sa ating adobo. Tingnan natin. So, wala pa ako na ilalagay after bawang, sibuyas, luya, at yung meat. Wala pa ako na ilalagay. Kasi, pakita ko sa inyo kung bakit. Pakita ko sa inyo kung bakit wala pa ako nilalagay. So, ayan yung adobo ko. So, nagtutubig kasi siya. So, wag nyo muna siyang lalagyan ng kahit ano, ng suka, toyo, whatever. Kasi, nagtutubig pa siya. So, yung adjustment ng ano niya, ng lasa niya, hindi nyo masasabi kasi may tubig pa siya. So, akala nyo matabang pa, akala nyo maalat na. So, titigilan nyo naman, o minsan maalat. So, hayaan nyo lang siyang maluto. Nang ganyan lang siya. Maluto lang siya, okay? Hayaan nyo lang siya. Tapos, hanggang sa kumati siya at medyo maluto na siya. Pag medyo brown na talaga yung mita mo, o, diba? Nagmamantika yan kasi may pork belly tayo, sinamahan ko. Para hindi boring ang ating adobo. Okay, update ko kay mamaya. So guys, napansin ko parang mauubos ang oras ko sa adobo. Ba't parang ang baba ko dyan? Taas-taas natin ang ating pes at baka hindi kita ang ating buhong, ayan. So napansin ko, nasasayang yung oras. So, lulutuin ko na at the same time ang ating sitaw. So, low fire lang natin to. Baka naman kasi, bago yung kawaling to, kabibili na ng asawa ko. Mapagalitan tayo. Mapagalitan tayo at sinunog ko na naman yung kawali niya. So, sa pagluluto ng sitaw, hugas na yung mga sitaw, gayat na, hinano ko na yan, hiniwa-hiwa ko na kanina. Kaunti lang ang oil. Ayan, kaunti lang. Hindi talaga ako ma-oil sa mga ginisa-ginisa. Kasi nga, hindi siya tapos, lagi yung pupunasan, panatilihing, laging, kasi for sure yan, may katat-katat na laway yan. Na laway. Sorry naman, hindi laway. I mean like mantika. Diyos ko. Natulog ko, maganda ang tulog ko ngayon. Kaya medyo, pagka yung, the more kang maraming tulog, the more kang pagod. I don't know kung ganun kayo, pero ako ganun ako. So tingnan nyo, konti lang yung mantika, oh. Diba? Parang wala pa nga. Pakita ko sa inyo. Hindi na ako nagtitispon-tispon. Ganyan lang, oh, diba? Oh. As in, konting-konti lang yung mantika niya. Hindi ko masyadong nilalagyan ng mantika. Kasi nga, hindi siya masyadong, para hindi masyadong mamantika ang ating mga niluluto. So, kakuha tayo ng ibang kutsara kasi baka maglasang adobo naman ang ating ginisang sitaw. Minsan, pag ginagigisa ako ng sitaw, di ba, nagisa na ako. Wala akong kutsara dito. Minsan, nagisa na ako, di ba? Ay! O, kasama yon, hindi ikakat yon. So, minsan, nagigisa ako ng kutsara, ng sari-sari ang sinasabi, ng sitaw. Minsan nilalagyan ko ng something different para maiba lang. Ayan. Lagay na ang sibuyas. Sibuyas lagi kasi ang bawang ay mabilis maluto kaysa sa sibuyas. Yun ay version ko lang. Hindi ko alam kayo kung anong peg nyo sa pagluluto nyo. So, while we're cooking the adobo, sitaw naman yung igigisa natin. Diba? Ayan. Alam mo, masarap yung ham. Parang gusto ko siya mag-scramble egg with ham. Sarap siya. Kahit hindi maalat yung ham na yan kasi nga gawa namin yan, giniluto namin yan. Hindi siya maalat. Magpapainit tayo ng tubig para mamaya pag subog natin sa ating mga niluluto, may init na ang tubig. Alam mo, sa totoo lang, yung ham ko, ngayon ko lang na-realize. Nung New Year pa yan. Kaya lang, nung New Year pa siya, kaya lang, pagka, yung alam namin na hindi mauubos, yung kalahati, ipinreserve namin. So, ngayon ko lang,
Naglinis ako, nagtingin-tingin ako kasi ng karne, kung ano pwede kong ilaw ko doon sa adobo. Ay, nakita ko yung ham. Sabi ko, aba, magandang ano to sa ano. Tapos lagay na natin itong lahat. Ay, konti. Magtira ako para sa in case. Hindi naman, okay na yan. Yan. In case na hindi ko nalalagyan siguro ng sibuyas na lang na spring onion ilalagay ko doon sa itlog. O, di ba? O. Tsaka nyo ilalagay yung bawang pag medyo, ano na siya. Medyo brown na yung sibuyas. Ganun lang ang pagluluto. Ang gamit ko ng camera ngayon, by the way, ay DJI. Yan ang gamit ko ngayon. Kaya medyo focus yung mga video ko ngayon. Ewan ko, comment down below ko what do you think? Anong pinagkaiba ng video ko ngayon tsaka yung video ko dun sa iPhone 15 Pro Max ko. Nakahead mo lang lola mo ngayon. Ewan ko, nakita ko to kanina dun sa kwarto ko. Sabi ko, makapag-headband nga sa aking video, di ba? Oh. See, wala pa rin ako nilalagay kasi tinan mo nagtutubig siya. Lalagyan ko lang siya pag siya ay cutting-cutting na talaga. O, ganyan lang ako mag-adobo. Ang pagluluto ko ng adobo, mga ka-manager, hindi ko minamadali. Alam niyo kung bakit? Kaya hindi ako nagluluto ng isang ulam pag ako'y wala sa mood. Kasi, hindi nga ako nagmamadali. So, take time talaga ako magluto. So, pagkatapos niyan, dinaigis ako ng bawang sibuyas. Medyo i-caramelize na, English yun, caramelize. Huwag yun ang ipaspell kung anong spelling ng caramelize kasi igugugol ko pa yun. Tapos, lalagyan lang natin siya ng kaunting in-airfry ko na to kanina para medyo may crispy-crispy siya yung aking natirang ham. No, di ba? Wala talaga, tapos ilagay nyo dyan, igigisa-igisa na natin yan na yan. Hindi rin siya maalat kasi nga, hindi naman siya, namin to. Nako, sa Christmas, makikita nyo kung paano ako magawa ng ham. Christmas pa yon kasi hindi ako nagluluto pag hindi Christmas. At saka paano kami magluto ng turkey sa Thanksgiving. Oo. Sarap. Diba? Tapos, igisa-gisa nyo lang to para kumapit yung pinakang karne doon sa mga bawang at sibuyas. Ganyan lang, gisa-gisa lang. Ganyan lang. Napansin nyo, hindi ako masyadong wala ako talaga mga ginisa-ginisa mix, hindi ako masyado doon. Siguro lagyan ko to ng pampalasang patis. Minsan yung North Cube, naglalagay ako niyan. Oo, pero bihirang-bihira din. Maglagay tayo ng konting patis. Pang ano lang siya. Yung pang konting lang. Konti lang. Ayan o, tingnan nyo. O, ganyan lang siya. Hindi pala puro yung ayan, ganyan. Gusto ko yung patis na alam nyo kung bakit. Yung mga taga-Amerika, tingnan nyo itong brand na to. Hindi siya masyadong, di ba yung ibang patis sobrang baho? You know what I mean na baho, yung punasan natin bago natin ibalik. Alam niyo yung baho na, yung ibig ko sabihin ng babahong patis, hindi siya ganong ka-amoy. Kahit pag ginigisa mo, hindi siya maamoy. Tapos ilagay na ang sitaw. Ayan. Ito yung binili ko nung isang araw. 3 days na 4 days ko na yata binili yan. Kasabay nung kasabay nung akin nilutong doon sa pampaksiw ko. Ayan. Kailangan lutuin na at hindi na siya maganda pa naman ang pagkasitaw. So, ganyan lang siya, i-mix-mix nyo lang, Ginisang sitaw with ham, diba? Pag may mga okasyon kami at may mga karning halimbawa, katulad nitong ham, itinatabi ko yan, pinoprosin ko. Nilalagay ko talaga sa yung talagang hindi mag-aano siya. Tapos pag ganitong, ayan, tingnan mo,
Hindi ko na mainaasahan na may pa pala ako doon. Oh. Di lutuin natin. O, di may gulay ako. Tapos ito, i-share ko to sa mga kaibigan ko. Kasi si Kano, hindi masyado sa sitaw kasi meron siyang gout. Sa totoo lang, hindi ako bihirang-bihira ako magluto ng pagkain na alam kong mai-enjoy niya. Ano niyo kung bakit? Kasi nga meron siyang gout. Hindi ko pa siya kilala, may gout siya. May gout na siya. And then the reason of our love story behind dun sa gout na yan, yan ang dahilan kung bakit may love story kami ng asawa ko. So pag may time ako at meron akong, at siya din may time siya, magkukwentuhan tayo about sa amin love story. Wag muna ngayon. At tayo'y bumabawi pa sa trabaho natin at tayo napahaba ang ating bakasyon. Tapos na nandito pa ang mga Jess, busy rin, di ba? So, hindi pa masyado. Hindi rin ako masabaw sa ganito. So, hindi ko pa siya nilalagyan ng sabaw. Okay? Check natin ang ating adobo kung ano nang nangyayari. May mga tubig-tubig pa rin siya. O, see? Okay, hayaan mo lang siyang kumate. At huwag niyo muna, hanggat hindi siya kumakati sa tubig kasi nagtutubig ang karne, kung alam nyo, yung pinakang ano niya, nagtutubig siya. So, lagyan natin siya ng mahiwagang paminta. Ako talaga, mahilig ako sa paminta. Mahilig ako talaga maglagay. Ako, pag nag-grocery nga ako, bibili ako ng paminta. Dahil, parang, hindi ko type ng pamintang to. Kasi ano siya, very ayan. Ito yung pinakampampalasa ko, paminta. O, paminta. Lagay ng paminta. Diyan lang yan kasi gagamitin natin sa adobo yan. O, diba? Ay! Kaya ako lagi may paso. Saan ka nakakita nagluluto nagluluto, tapos nagkukuting-ting, nagpupunas-punas. Kaya ako lagi maraming paso kung saan-saan. O, see? Ganyan. Ah. Ay, naku. Ano kung may tumalsek? Hindi ko siya makita. Nanapin ko siya mamaya. Ayan, ganyan lang. Tapos, pag medyo gisa-gisa na siya, saka nyo siya lalagyan ng tubig. Lagyan na rin natin ng kaunting brown sugar. Yung brown sugar natin is kaunti lang, huwag masyadong baka maging alpahor na yan. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng alpahor? Ang alpahor ay yung half teaspoon lang yung nilagay ko. Mukha lang malami pero half teaspoon lang yan. Brown sugar ang pinakang bitchin ko, okay? Ang alpahor ay isang kamoting kahoy na niluluto sa asukal. Na tapos lalagyan mo ng butter. Ganoon. O yung minsan nilalagyan ng coconut milk. O, diba? Gisang-gisa na siya. So, crunchy siya. Ayan. Sorry sa ingay. Dala yan ang pagluluto. O, diba? Pag walang maingay sa magluluto, hindi daw masarap ang luto. Bakit ang aking... Patay muna natin ang pan at ang aking apoy ay gumagala. So, lagyan na natin ng konting tubig lang. Kasi nagpakulo na ako kanina ng tubig. Yan. Konti lang. Yan, ganyan lang siya. Tapos mamaya i-adjust natin ang mga lasa-lasa niyan. Di ba? Nagluluto ako ng adobo, nakaluto din ako ng gulay. Oh. Okay, and then takpan natin siya. Ito naman ang ating asukasuhin. Medyo ano-ano na siya, kati-kati na siya, oh, di ba? Oh. Pagkatapos mo, naalis na yung buto ng ano. Oh, pagkatapos niyan, pagka medyo pwede na siyang lagyan, ilagay natin ang bay leaf. Yan. And then black peppercorn. Ilahat na natin yan. Yan. Tapos, pagkatapos nun, lagyan din natin siya ng
Black pepper ground. Yan. Yan, lagyan na natin siya. Mahilig ako sa maanghang. So, naglalagay din ako ng, lagyan na din natin ng sugar. Ganun lang. Ang panlagay niya. I-mix nyo na. Kasi, alam nyo kung bakit? Ang next na ingredient na ilalagay ko na ay ang suka. So, pag naglagay kayo ng suka sa adobo, huwag nyong hahaluin. So, bago nyo ilagay si suka, i-mix nyo na siya. 'Di ba? Para ma-avoid yung paghalo-halo. Para maiwasang haluin. Kasi para sa, hindi. Yung nasa ibabaw lang yung paminta. Tsaka yung asukal. So, haluin nyo na siya pagka yung bago mo ilagay ang suka. Hindi ako, before nagme-measure ako ng suka. So, ang ginagawa ko talaga sa isang buong manok, yun ang measurement ko. Sa isang buong manok, ang nilalagay ko suka is 1 cup. 1 cup na suka. Pero ngayon magme-measure ako, 1 cup na suka, 1 cup na suka yan, pero ang toyo ay kaunti lang nilalagay. Magkakulay lang siya. Tapos, i-adjust mo na. Kasi nga, di ba, may isasama ko dito niluto ni Kano na medyo maalat. Pero hindi ko isasama yung sauce. Ang isasama ko lang ay yung meat. Di ba? Yung pinakang meat lang ang isasama ko. So, na natin, alisin ko na to para madamay siya sa pagluluto ko ng suka. Hindi ko ilalagay yung pinakang ewan ko, good luck ko anong mangyayari. Kasi may lasa na yung niluto ni Kano na ito. Kasi parang ang iniisip niya, pagka yung manok, kasi ang ginamit niyang manok, yung may yung may marinate na. Tigas ang ulo Tuloy, parang hindi to, hayaan mo na, sayang naman kasi pag hindi ko siya alam mo, dadagdagan ko yung suka ko para maagaw yung niya. Dadagdagan ko na lang yung suka ko. Ayan lang. Yung pinakang sauce niya, hindi ko na isasama. Dadagdagan ko ang suka. Hindi ko na yan, hugasan ko na yan, mami. Dadagdagan ko yung suka kasi feeling ko hindi mananalo yung suka ko. Sa adobo, okay lang mapaasim. Mabilis na yung remedyohan. Kasi di ba lalagyan ko nga ng coconut milk? Di ba? Naalala niyo yung coconut milk na ilalagay ko? Yon ang aking, na natin yan dito. Hindi ko na pwedeng gamitin yung takip na yan kasi may suka na siya, mag-aamoy suka na siya. Tikman na natin ang ating niluto. Kung ano bang nangyari. Sarap. Okay na ito. Medyo konti-konti pa siguro. Aba. Baruin mo nga naman, Sarap. Diba? Lagay din natin yung yung sili. Tamo nung nilagyan ko siya ng yung nilagyan ko siya ng suka, nagtubig din. Dumami din yung tubig. Kahit kating-kating na siya ng ko. Okay. Okay na yan, guys. Update ko na lang kayo mamaya. Ito na yung pakita ko sa yung finished product ng sitaw. Ayan ang finished product ng sitaw. Okay, off na natin. Luto na yan. Tapos ito yung adobo ko. Dumami yung mga sabon yung gawa ng suka tsaka yung mga... So, hayaan mo lang siyang kumulo. Ang sa suka po ay lang, mga 10 minutes o 5 minutes na kumukulo siyang kulong-kulo. Pwede nyo siyang haluin. Pero ako,
Hayaan mo lang siya sa akin kasi pinapabayaan ko lang siya maluto sa suka. Kasi na-mix ko na naman siya, so hindi ko na siya, hindi okay lang na hindi ko siya galaw-galawin. Okay? Mamaya uli. Okay guys, update tayo sa adobo. Ay, wala pala ako. Ayan. Okay guys, update tayo sa adobo. Hindi ko pa siya nalalagyan ng toyo. Adobong Remedios ni Kano. Inaayos ko yung adobo niya. Tapos, kausap ko yung mga pinsan ko at saka yung kapatid ko sa Pilipinas. Tapos, hindi ko na siya tatakpan kasi parang titikman ko siya kasi nilagay ko yung kanyang adobo. Titikman ko kung anong lasa. Naka-mic naman ako. May mic. Oh, ayan. Nagwala na. Ay. Tikman natin kung anong. Oh, di ba? Hindi na siya maalat. Lasa ko na yung lasa ko na yung suka. Nakakagutom naman yung adobo mo. Amoy ko. O amoy daw ng pinsan ko. Lagyan natin lang siya ng toyo. Ayan. 2 ganito lang. Kasi, ayan. Pagkatapos niyan, kailangan hugasan to toyong to at napakadumi. Mapapagalitan na naman ako. Nino? Unasan. Bawal ata ang nakaupo lang. Sa mukha na nagpagkwentuhan niya ako nagpagkwentuhan. So, ba't nandiyamean? Anong meron? Pang ngayon. Ay. Okay, lagyan natin na siya ilalagay niya natin yung coconut milk. Hindi mo pinapasin. Mukhang doon sa ano yun. O, ayan yung mga. Lagi ako natawag sa mga kapatid sa Pilipinas sa amin. Ako lang din mapansin. Yun ang mga kamaritisan ko, mga kapatid ko. Oh. Luto na ang sitaw. Ay. Ayan. Tapos ilalagay na natin ang gata. Ayan. Ayan. Lagay nyo lang dyan. Sly, wag kang maingay. Bawal ang iyak. Oh? Ayan. Mga anak ko sa labas. Impisa ako mahilig sa bata. Tinutulungan niya minsan yung kapatid ko mag-alaga. Kasi marami siya, Junansky. Kaya, ayan lang, ilagay niyang ganyan lang hanggang sa kumati lang siya. So, mamaya, i-update ko kayo kung ano nangyari sa adobo ko. Ang hahatol niya yung asawa ko mamaya. Nako, siguraduhin may kanin at nako. Okay. Okay guys, mamaya na uli. Hi guys, update tayo sa ating adobo. So far, medyo malaluto na siya. So, ito yung itsura ng ating adobo. Okay. Sabi ko sa inyo, pag nag-adobo ako matagal eh. Ayan. Yan ang itsurang adobo natin. O, diba? Hiwa-hiwalay na, pero ang sarap niyan. O, ganyan siya. Ito yung baboy. Ayan o. Hindi na siya maalat. Kaunti lang ang nilagay ko na toyo kasi nilagyan ko siya ng kaunting patis. Para siyang adobo sa puti. Parang gano'n ang style niya. Nilagyan ko na siya ng gata kanina ng coconut milk. Hindi ko alam kung na-video ko yung paglagay ng coconut milk. But anyway, nilagyan ko na siya. Tama, hiwa-hiwalay na yung mga buto. Oh. Ayan na siya. Hindi ko na masyadong papapakatihan kasi para may sabaw-sabaw. O, luto na ang ating adobo. Ganyan lang siya, mga ka-manager. Tapos, ito yung sitaw natin. O, sitaw na gulay, di ba? So, iintayin ko lang yung mister ko, tas kakain na tayo para marinig natin ang kanyang
review sa adobo ko. Niritoke kong adobo niya. O, di ba? O, sige na. O, ganun lang. Ganun lang ang ano, para walang sayang na pagkain, gawa natin ang paraan. Tapos, nagluto na rin ako ng rice. O, di ba? O. In lang natin ng konti. Kaya hindi nga ako pwede. Ang oras na ngayon ay 5:35. Kanina is like 4 o'clock yata nung nag-start ako nagluto. Parang ganun yata. 4 o'clock nga yata yun. So, ganyan ako magluto talaga. Matagal. Ang adobo talaga, kung gusto nyo ng easy way, yung pagsamasamahin nyo na yung mga bawang sibuyas, pwede din naman ganyan. Kaya lang, syempre, iba naman yung way ko. Pag nagkari-kari din ako, ang tagal-tagal. Talaga nasa mood ang pagluluto ko, no? Kasi, yung alamang no, niluluto ko pa. Hindi ako nag-ano. Ganyan lang. Ganyan lang ang adobo, ang aking adobo serye. I-upload ko to lahat, hindi ko na siya i-edit. Kaya minsan nga ino-off ko na lang yung cam ko pagka hindi naman kailangan yung parang kasi nakakapagod din mag-video. Nakakapagod din magtawag dito. Buti na lang at kayo sanay sa aking bara-barang mga video na nagegets niyo na yung mga pinaggagawa ko. Pero pag nasanay-sanay na ako, medyo nasasanay-sanay na ako mag-edit ng video. Parang nakakasanayan ko na siyang gawin. O, ayan lang siya. Medyo inin lang natin. Naku, masarap to sa kanin. Ako na nagsasabi sa inyo. Tapos mag-ano ako ng cucumber. Maghihiwa para alis umay. Ganyan lang siya. 'Di ba? Kaya ako napapaso. Punas ako ng punas. Hindi pa naman tapos magluto. Nagluto na rin ako ng sinaing. Hindi masyadong mainit ngayon. Mainit lang yung pakiramdam ko kasi alam niyo kung bakit? Nagluluto tayo sa kusina. Sarap nung ham. Kanya. Ayan siya. Ito yung may yung balat. May taba-taba. Tama, nagluto ako, wala akong hugasin. Ganyan ako. Pag nagluto. Malinis, walang hugasin. Luto na yung adobo ko, guys. I-off ko na yung apoy. Isang malakas na apoy lang bago ko patayin. Luto na. Ganyan lang siya. Tapos hindi ako makaintay lumamig yung pinakang ng kalan kasi gusto ko ng punasan. Kaya ako napapaso. Hindi ako makapag-intay. Pinupunasan ko na yung mga yung mga tulo-tulo, yung mga kung ano-anong mga kayat-kayat dito ng mantika. Di ba nagluto ako, Dalawang menu ang akin na luto ngayon, pero para wala lang nangyari sa kusina. Tapos, balik ulit dito. Di malinis. Sino may sabi nagluto ako ng dalawang ulam. Ayan na, tumatawag na yung pamangkin ko.